Magandang umaga sa iyo. Si Attorney Vigor Mendoza ay nasa linya na po natin ang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Vigor, magandang umaga po. Hi Alvin, good morning. Are you taking a flight anytime? Yes, now, today. Inspection tayo, suro. Inspection lahat talaga. Hindi pa naman lilipad, ano? Kaya pa ng mga kahit 10 minutes. Sinabi ko sa aeroplano, may interview ko kay Alvin ng Chico kaya maghihintay daw sila. Hindi, loko lang. Saan punta mo, Sec? Sec, saan punta mo? Then, dito naman, back to the Visayas. Okay. So, ibig sabihin, job-related, hindi naman bakasyon, Sec? Di pa, mamaya pa bakasyon. Anyway, speaking of bakasyon, it's going to be a long weekend for our kababayan sa Undas season. Ano po, the week after next week na po yan. Ano po? Hindi, actually, next week na pala. Next week na, next Friday. Ano po? Anong paghahanda natin sa LTFRB? Well, we are processing daw, 847 bus units. Puro special permit to, covering 122 routes. Traditional naman to siguro abot pa to ng 1,000 bus as we get closer to November 1. So tuloy-tuloy yan just to make sure that the supply of buses are sufficient. Pero sabay doon, ang butos ni Secretary Banoy, total quality experience daw Yung terminal natin, meron kami mga nahuhuli na hindi pa compliant sa ating standards. So we keep reminding our bus operators, our transport operators, jeepneys, ganyan, yung mga terminal nila, ayusin nila. Po. So dun sa figure lang po, sa ngayon 847 kamo ang naaprubahan na po. So hindi pa naman late. Pwede pang mag-apply yung mga bus companies for special permit in anticipation of passengers sa Undas. Opo. Pwede pa naman po. Kaya nga, so wala abot pa ikamo na 1,000? Tingin ko po, baka umakyat pa yan hanggang 1,000 okay. As we get closer. Opo. So sasapat naman po, ano po ang tanong ko kanina kay Secretary, kung kaya ba niyang siguruhing magiging hayahay ang biyahe ng ating mga kababayan palabas ng Metro Manila at papasok pabalik? Opo, yan talaga. Some of the routes are quite challenging, especially papuntang Bicol natin. Kasi alam natin, doon sa may Camarines Norte, medyo nag-bottleneck doon. So we're also anticipating traffic, we're anticipating the time of travel. So yung frequency kasi, turnaround time ng mga bus natin, factor in natin just to make sure na talagang merong enough buses leaving the cities down to the provinces and backward. Opo. Pero Asek, ano ba inaasahan ninyong pinaka-peak day of travel niyan? Talagang Biyernes mismo kung saan holiday din o a day before or days before dadami ng tao sa niyan sa terminal? October 30 pa lang yung ating special permit effective na. Okay. Kasi sinasabi sa atin ng mga operators, 30th pa lang nagsisimula na yung volume coming in, no? Tapos yung pabalik, 30 to November 3 tayo, October 30 to November 3 yung mga special permits natin. Yung November 3 ba, Lunes ba yun? O tama, Lunes, ano? Opo. So ang balikan ng mga yan, Lunes na, hindi Linggo, hindi November 2. Dinagdagan namin sa araw kasi di ba mayroong iba na nagpapaliban kasi alam nila yung the bulk of the traffic yung November 2, no? Kasi may pasok na November 3. Pero in anticipation of that, meron pang matitirang pasahero by November 3, in-extend natin yung special permit on November 3. Opo. May kasiguruhan po ba sa LTFRB na hindi naman tataas ang pasahe? Alam mo, pag ang demand ay lumalakas, baka naman may pagkakataon na magtataas ng pasahe mga yan. Hindi pa tayo. Babantayan natin yan. Walang taas pa pasahe. Dapat they follow the matrix, the fare matrix na approved ng LTFRB. Okay. So hindi sila allowed na, dagdagan namin kasi peak season tayo ngayon, may dagdag tayong plus 10, mga ganon. Babantayan natin yan, Alvin, pati yung pamasahe, na walang karagdagan na dapat i-charge yung ating mga operators. Opo, tama po yan. Asek, pati po yung estado po ng mga driver at pahinante, dapat po yung tama lang kasi yung iba puyat or worse, yung iba po adik. Nagsasabo para lang gising na gising sa biyahe na napakadelikado po ang laki ng cargo niyan sa likod. Kaya mag-random drug testing po tayo. Hindi lang po sa terminal, pati roadside random drug testing, pati yung mga breath analyzers natin, nilalabas talaga natin yan. Bago po magsampa ang driver sa bus, kailangan mag-breath analyzer po sila to check on alcoholism or yung mga illegal drugs natin. Opo, akala ko random lang po yun.
Pero yung sa breath analyzer, yung sa drug testing, random natin. Pero yung breath analyzer, yun, before they are dispatched, kailangan they will be under breath analyzer. Pa-testing natin, no? Just to make sure na walang lasing or under the influence, no? Opo. Sa mga kababayan naman natin, ASEC, may reminder po kahapon or the other day nabasa ko po, nakikiusap po yung taga, yung PITX atay nakikiusap na, utang na loob naman, huwag nyo namang dalhin ang lahat ng gagamitan nyo sa bahay, pauwi ng probinsya naman, lahat na lang dadalhin ninyo. Pero sa totoo lang, hanggat kaya mong bitbitin, abay may karapatan ka namang dalhin yun, hindi ho ba? Oo nga. Pero yung mga hazardous product, pero kung nakita yung LPG na maliit Oo nga. bawal po yun. Dalhin, no? Kasi baka kung ano mangyari, no? So, oo nga, napapansin natin yun. Pero kagalingan ng Pilipino, Alvin Ay, kaya nga. O, yung iba, may mga buhay naman, no? Kung ano-ano pa, may mga... isa pa yan, dapat pala sabihin natin na maayos, yung ang papatakaran sa pets. Ang pets ngayon ay kasali na bilang miyembro ng pamilya, ASEC. Kasali na yung mga aso't pusa, yung mga alaga. Oo. Meron naman basta they are in naka-secure po sila, no? Hindi sila roaming around. Pwede naman po yan pero yung ibang klaseng pets na papatisin nila, meron rin lugar pa para doon, no? Pero yung pets na kasama na parang pamilya, pwede naman may allowance naman para doon. Kailangan bang ikuha ng permit kapag kasama mo yung pet mo? May kinukuha bang permit yan sa City Health pag kasama mo siya sa long journey? O hindi naman? Hindi ba pwedeng ikandungin ko na lang yung aso o pusa ko? Hindi naman. But you have to inform the operator, no? Kasi depende rin kasi kung yung katabi mo allergic sa pet. Ay, oo. So, yung mga bagay na yan ang kailangan natin bantayan. Pero kung mabait naman yung aso o pusa ko, yung tahimik lang siya, pwede bang kandungin o by patakaran, kailangan niya nakakulong? Nakakulong dapat, Alvin. Talaga? Oo. Mahirap na baka tumalon Oo, at saka baka mangalmot. Tumalon sa atin yun, di ba? Kahit paano, sisigaw tayo dyan. Oo. O baka worse, baka tumalon sa driver. Tama ka. Hindi, magandang reminder yun bago po kayo maantala. Kasi baka maantala po kayo. No po? Alamin ninyo ang patakaran ng bus company when it comes to pets, no? Good suggestion, Alvin, no? Papabot ko yan para maglagay ng karatula yung mga rules on pets, mga produktong pwede nila dalhin, ano hindi pwede dalhin, no? Ang konting reminder, papagawa tayo ng mga tarpaulin streamers para reminders lahat ng pasahero natin. Wag naman pong ahas ang pet ninyo. Siyempre, matatakot naman po lahat ng pasahero kung para kang si Zuma dun. Nasa balikat mo yung ahas. Bawal yung ahas, Sek, no? Oo nga. Kahit nakakulong yan, matatakot ka na. Hindi, wala pong ahas. Ang karamihan naman po, aso't pusa. Ano po? Aso't pusa. Asek, may isa pa bago ka pumasok ng aeroplano. Ano daw yung update sa fare hike petition ng mga jeep? Baka bubulogain na lang tayo pag katapos ng undas, approve na. Di naman. Kasi may mga commuters group doon, masyado na sa probinsya, na nagre-request na bigyan sila ng pagkakataon para magsabi na kanilang posisyon. Kasi probinsya, no, hindi pa talaga Asek, napuputol yung mo, pakiulit po, napuputol-putol. Pakiulit po. Yung sa regions, no, malamang makondak pa tayo ng isa pang hearing para mapapabigyan natin yung mga commuters group and other interest groups who would like to submit position papers. Kaya walang bubulaga sa ating fare increase, no, right after that. Hindi, pero sabi mo sa akin, hahatulan mo ikamo within the month, di ba? But yun na nga, we will have to give opportunity lang. May mga nag-request kasi sa atin after we talk, no, na mga students group, mga commuters group, Guy ni Elvira Medina, no, gusto niya mag-submit ng position paper. So papayagan po natin yon na makapagsalita naman sila tungkol sa posibilidad na mag-fare increase. Okay. Panghabol, Asek, merong news item na nanghihingi yung company na nag-ooperate ng bus sa Cagayan de Oro City, Davao City route on Monday. Nanghingi sa inyo na magkaroon ng authority
a temporary route following the collapse from a landslide of a section of the Bukidnon Davao Road. Papagbibigyan mo Oo, ba ito? Oo, nag-issue na kami. We signed already a resolution para maka-detour na po sila. Opo, so approve na po ito. Yes po. Yes po, Alvin. Approved na po yan. Okay. Yung mga kababayan naman natin dito sa norte, di ba mayroon ding tulay na nag-collapse doon? Meron din bang ibang ano yun? Cagayan. Cagayan, no? Sa Cagayan. Opo. So meron din Pero silang minor route detour lang, Alvin. Hindi gaya doon sa isa eh. Oo. Ito minor route detour, so within their area of authorized route naman sila. Opo. Tapos yung isa pa, ASEC, may nagtatanong din about bus companies. Meron din daw bang pending fare increase yung mga bus companies? Parang hindi ko nabalitaan na meron yung bus. Ang alam ko, jeep. Wala akong natanda ang pasto. Hindi, meron daw, ASEC, yung city buses daw ang meron? Naku, tuluyan nang nawala. Feeling ko, nagalit na yung... I'm Sek? not sure. Asek? Yes. Go ahead. Yan. Sige, pangwakas na lang po siguro dahil baka maiwanan po kayo ng eroplano. Anong mensahe ninyo po sa mga pasahero nating babiyahe ngayong undas sa Asek? Alam nyo, ang ating mensahe lang, dasal din po tayo sa biyahe natin, no? No matter all the amounts of preparation, no? Malaking bagay rin po, magdasal po tayo that everybody is safe, makaabot sa ating destination at makabalik sa ating mga tahanan. Thank you. Mabuhay ka. Maraming salamat. Happy trip. Maraming salamat.